Assalamualaikum mga sisi, magandang araw sa lahat ng ating mga viewers. Friday po ngayon mga sisi, Juma Mubarak po sa aking mga sister and brother sa Muslim. Ito pala sa anak ko mga sisi ay nag-online class po ito every Friday. Ayan. So, ngayon nag-prepare ako ng lulutuin. Ito po ay giniling na manok. Tapos lalagyan ko po ito ng tamati. Tapos, yung anak ko po ay ready na po siya. Kapag Friday po mga sisi, ay pupunta po sila ng papa niya sa masjid. Ako po ay hindi makapunta sa masjid. Basta babae po ay dito lang po kami sa bahay. So, ang panahon po ngayon ay sobrang init po sa labas mga sisi. Papawisan na po tayo ngayon ng bonggang-bongga. So, ito na po mga sisi. Dahil umaga ay tinitingnan ko yung mga halaman ko ay ito po ay dadagdagan ko pa. Ito buhay na po siya at naka-harvest na po ako nito. Mint leaves mga sisi. Ayan, so napakalinaw ng panahon at mainit. Tapos yung malunggay ko is malaki na. Tapos ang dami ko na pong mga tanglad. Ayan, mayroon na pong nakaabang na Pilipinan yan. Gusto niyang humingi. Tapos mga sisi, ito po ay order ng aking kabayan na isang sofa cover. Tapos tatlo pong TV cover. Ayan po, matching-matching. Pareho lang po ang kulay. Deliver po ito bukas mga sisi. Ayan. At dahil gabi na mga sisi ay nagyaya po si Mister, kaya dito binilhan namin si Yusef ng KFC. Take out lang kasi si Mister kasi mga sisi ayaw niya kumain sa KFC. Alam niyo naman mga heart patient. So ayaw niya ng mga fried chicken. So ngayon ay pupunta kami after nito sa restaurant talaga ng mga Pakistani. O ano siya, para siyang canteen or cafeteria. Dito sa lugar namin, ay ang nakikita ninyo ang mga flat iyan na pwede ninyong pagrentahan kung gusto ninyong magrenta dito sa malapit lang sa lugar sa amin dito sa Lahore. Ayan, yung mga building na yan ay mga flat po iyan na pwedeng magrenta dyan. Oo. Kaya malapit lang siya sa mga grocery store, sa hospital, at kung ano-ano pang mga transaction na gawin nyo kasi mayroon pong mga bangko dyan. Ang lugar po na ito ay nakapalibot po talaga ng maraming mga flat buildings at marami pong nagrerenta. Marami din pong mga vacant. So dito ang KFC ay medyo malapit lang din sa amin mga sisi. Yung anak ko ay hindi kumakain ng Pakistani food kaya ito kumain na siya ng KFC. Nandito na kami sa restaurant ng mga Pakistani. Ayan, ganyan po kalinis mga sisi. Kasi dito sa lugar namin hindi po pwedeng madumi kasi maban po sila. After namin ay bumili rin kami ng ice cream para po ni Yusuf at sa akin. Ayan. Isa po ito sa mga brand ng ice cream dito na patok ang kanilang negosyo. Dito po sa Lahore. Oo. Tapos mga sisi ay uuwi na kami. Assalamualaikum po. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers. Kumusta po kayo? Mega shout out pala sa ating mga viewers. Mayroon tayong mga bagong subscriber no na from South Korea. Mega shout out sa iyo sis. Maraming salamat. Saan kaya nakarating itong video na ito? Mega shout out po sa inyo mga sisi. Paki-comment lang po below kung saan ito naabot. So, Friday po ngayon at mas malaki yung oras ko ngayon kasi nakaluto na ako. Actually mga sisi, kapag nagluluto po talaga ako, breakfast po, nagluluto ko ng breakfast. Tapos, ang idea po ng mga breakfast dito, lalong-lalo na kung Pakistani po yung asawa ninyo or ganyan, kung ano bang ibang lahi, syempre ay natutunan natin yung mga luto ng mga pagkain na gusto nila. Kaso yung anak ko po ay sa Pilipinas po siya lumaki, kaya yung pagkain niya ay na-practice po sa atin. Yan po talaga ang pinakamalaking nagawa ko na hindi na mabalik. Kasi noong pumunta kami dito sa Pakistan, hindi siya kumakain ng Pakistani food mga sisi. Napakahirap. So nagsisi talaga ako na sana ay sinanay ko siya nung bata pa na pinatikim sa kanya yung mga Pakistani food. Kasi hindi ko naman talaga alam, wala sa isip ko na dumating sa punto na magsitol pala dito sa Pakistan.
So ayun na mga sisi, hindi talaga natin alam kung ano yung pupuntahan ng ating buhay, ano. Kahit sa abroad kayo nag-meet or saan kayo ngayon, pagdating talaga sa punto na mag-resign yung asawa natin or kasi retire na, ay uuwi, mostly talaga ay uuwi sila sa kanilang bansa. Isang bagay lang po talaga na share ko talaga sa inyo bilang Pilipina na kapag-asawa ng ibang lahi ay isang bagay na pinagsisihan ko talaga, yun talaga mga sisi na hindi ko siya sinasanay sa pagkain nila. So, kung bago pa lang kayong mag-asawa ngayon at mayroon pa kayong maliit na mga bata, ay sanayin nyo na po yung mga bata ninyo mga sisi. Kasi hindi po natin masasabi talaga kung anong mangyayari sa panahon, ano, kung darating talaga sa punto na kung wala kayong plano ay mapauwi ka dito sa Pakistan. Alam niyo po kasi, dito sa Pakistan talaga, kung dumating talaga sa punto na nagyaya yung asawa mo na dadalhin kanya sa Pakistan at ngayon ay nasa abroad kayo, no, nakatira, kahit na sa ibang lahi, kahit American, European, mga ganyan. Oo, kasi pag dumating tayo sa punto na pupunta tayo sa bansa nila, kung ano yung mga lifestyle, syempre, iyon din ang ating maa-adapt sa sarili natin. Kagaya namin dito na ang asawa namin ay mga Muslim or mga Pakistani, ganun mga sisi, no? So, mag-adjust kami kung ano yung mga kultura nila. Ang ma-share ko talaga sa inyo mga sisi, nung dumating talaga ako dito mga sisi, at nung nagkasama pa kami ni Mister, na bagong magkasama lang kami. Oo. Ang una ko talagang problema is yung pagkain niya. Sa totoo lang talaga. Kasi ayaw niya sa ulam na may tamis. Oo, ayaw niya ng ganyan. Kasi parang hindi kasi sila sanay na katulad sa atin na may mga ketchup, yung pagkain nilalagyan ng pineapple, yun ba? Hahanapin talaga nila yung maanghang. Minsan nga mga pagkain may mga yogurt, ganun mga sisi. Pero nang nag-asawa na kami, doon ko na practice na kumakain ng mga fresh na salad gaya ng mga um, yung mga lettuce, ganun ba? Lettuce, mga carrots. Dito ko rin nakita sa Pakistan na may iba't ibang kulay pala yung carrots. Oo, may orange, may red orange, tapos may itim pa. Ay, it's not nga itim talaga, purple. Oo, may ganyan talaga mga sisi. Yeah. Ang pinaka maganda talaga is ang salad is yung pula na carrots, no? Tapos nagtaka siya sa akin bakit daw hindi ako masyadong kumakain ng mga gulay. Actually, dati po talaga mga sisi, lumaki talaga kami na halos puro gulay yung ulam namin. Kasi sa probinsya kasi mga sisi ay free na yung mga ulam kung kumuha ka ng puso ng saging, mga kangkong, mga gulay, mga saging. Alam niyo naman sa atin mga sisi, mga talong sa atin, iba ang talong dito, iba yung lasa. Kaya nagtaka siya sa akin, bakit daw hindi ako kumakain ng broccoli, mga cauliflower. Hindi ako masyadong kumakain yan nung dumating talaga ako sisi nung bago pa lang kami. Nang nandun pa ako sa Abu Dhabi mga sisi, yan ang problema ko tagaluto kung anong gagawin ko. Buti na lang mayroong YouTube kasi makakuha ka ng idea. So doon ako natuto talaga. Kasi ano naman ang naano ko na may offer ko na pagkain alam mo na sa atin pag nagtrabaho ka, ah, kapag working woman ka talaga, ang pinakamadali is dilata, mga itlog, mga noodles. Tapos kapag working woman ka ha, nagka boarding house ka, hindi naman tayo palaging nagluluto talaga. Minsan nga ay bumibili sa labas para makatipid, di ba? So, kapag may asawa ka na talaga, dapat lahat ng mga bagay malalaman mo. Kapag bago ka pa lang, kapag bata ka pa lang, dapat alam mo talaga. So, yun na-adapt ko na yun lahat. Lahat ng mga kailangan niya. So, tayo bilang asawa ay tayo lang talaga makakaalam kung ano yung gusto ng asawa natin. Mm-mm.
So ngayon mga sisi, kapag gusto ninyong sumama sa asawa ninyo dito sa Pakistan, gusto ninyo mag-settle, ay dapat po talaga ay makikita ninyo na yung asawa ninyo ay makaprovide talaga ng pangangailangan. Tapos dito kasi sa Pakistan, mayroong mga bilihin na mura talaga. Yes, totoo po yan. Tapos ang kuryente dito, magdepende po yan sa lugar mga sisi. Kasi kapag government electric yung gamit ninyo, ay kagaya namin dati, nakatira kami sa sentro ng city, sa Lahore. Sentro talaga. Doon, ang kuryente doon is sa public, yun bang sa government. So, walang araw, lalo na kapag summer, walang araw na hindi mag-blackout talaga. Minsan 8 oras, minsan buong araw hanggang buong umaga sa gabi. Tapos pag summer mga sisi, hindi mo kakayanin yung init kapag bago ka pa lang. Pero nung nag-transfer kami dito sa community, kagaya ng mga barrier town, kagaya ng maraming mga bahay-bahay, mga residence. Okay? Kagaya ng mga DHA, hindi lang yan, marami din. Mayroon din sa Johar, marami din diyang mga bahay-bahay dyan na parang subdivision sa atin. Yung iba kasi ay hindi kasi sa government na electric, parang sa private, sa community ba. Katulad dito, ay bihira lang po kami maka-feel ng brownout o maka-experience ng blackout. Nung time na kasagsagan yung gera sa Middle East, nag-smart lockdown. Ang smart lockdown po ay totally po ang mga shop ay nagko-close po is 8 p.m. sa gabi. Oo, yung mga grocery store, mga mall, mga restaurant, mag-close sila pero pwede silang mag-deliver. Oo, pwede silang mag-deliver, ganun mga sisi. Tapos yun nga, may time na nung 2 weeks ago na nag-post na mag-blackout lahat. Okay? Mag-blackout, mag-start ng 5 p.m. until 5 a.m. Oo. So, ako that time, sabi ko sa asawa ko, hala, mag-blackout daw. Sabi niya, dito sa Baria, parang 1 hour lang yung blackout. 2 araw yun na ganun. 1 hour yung blackout niya. For example, nag-blackout siya ng 9 a.m. sa umaga. Bumalik yung kuryente sa 11:30. Tag 1 hour to 2 hours lang. Oo, pero pabalik-balik siya. Kaya ngayon, wala namang blackout. Dito sa Pakistan, may mga bahay talaga na may solar. Oo. Mostly talaga may mga solar ang ibang mga bahay. Kasi para hindi sila mag-blackout. Hindi kasi kakayanin ng iba na mag-summer ang sobrang init. So, kahit masasabi natin na, ang napakahirap ng Pakistani kapag nasa kanilang bansa. Pero yung mga bahay talaga nila mga sisi, ay meron po talaga yung mga tangke sa tubig, mayroong aircon na magagamit mo sa panahon ng napakainit. At meron din silang facility kapag sa panahon ng winter. Kasi hindi sila pareho sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, kapag masasabi nating summer, no, yung ting-init sa atin, ay makakaya natin yung init. Hindi katulad dito, masisi, hindi natin makaya. Oo. Hindi siya makaya kung electric fan lang. Para bang ang singaw ng init sa bahay, lalo na sa dingding, ay parang tatago sa buto mo na lahat ng ano mo talaga sa katawan ay pinapawisan. Oo, ako nga kapag summer mga sisi, kasi syempre asawa tayo ang magluluto sa kusina. Kapag tayo ang magluluto sa kusina, sobrang init. So, ako sa umaga, parang feel ko na ang sarap ng maligo ng malamig na tubig. Ang gagawin ko, mag-ano muna ako, mag-arrange muna ako sa bahay, i-ready ko muna yung tahi ko, tapos para bang lahat ng alikabok ay mapupunta sa akin. Tapos magluto muna ako bago ako maligo. Oo, ganun ang ginagawa ko. Magluto muna ako, tapos kumain na, tapos naglinis ka na, maligo ka na. Tapos ang technique ko is sa gabi is maliligo rin ako para makatulog ka ng maayos. Tapos dito sa bahay, siyempre,
mayroon siyang anak doon sa baba na lalaki. Oo, hindi walang asawa 'yon. Eh syempre, kailangan ko ding mag-ingat sa mga sinusuot ko, 'di ba? So, ang ginagawa namin pag natutulog na ako, ang sinusuot ko na po niyan ay short at sleeveless na pangtulog kasi mas nakakatulong iyon na mabawasan yung init. O 'di ba? Tapos marami pang lamok ngayon. Oh, maraming lamok. So, ayun, mainit sa loob ng kwarto. Eh, maka-budget ka sa aircon na hindi mo kailangan mag-overnight, mag-aircon ka. Minsan 2 hours lang para malimig talaga ang kwarto. Tapos mag-electric fan na. Tapos naka-sleeveless na kami, naka-short, anak kong lalaki, asawa ko at ako. Para mahimbing yung tulog at maligo talaga before ka matulog. Kasi kailangan iyon para maging presko ka. Tapos hindi na nag-blanket, hindi na kailangan kasi mainit ang panahon, 'di ba? Iba kasi dito kasi kahit na gabi o madaling araw, mainit pa rin yung mararamdaman mo. Lalo na kapag sa July, pag pumasok ka sa kwarto, kagaya ko, kapag papasok ako ng 3 AM kasi may delivery ako sa tahi, yung tahian ko ay parang oven. Oo, ganun kainit dito. So, kaya mga tao dito ay hindi masyadong lumalabas yung mga babae, lalo na kapag umaga. Mm-mm. Ma-heat stroke tayo niyan. Kaya magdala-dala ng tubig. So, ang pinaka-unhealthy talaga si relasyon na na-realize ko. O, kasi ano na kami 2012, 14 years na kaming kasal ni Mister. Tapos, 4 na taon na kaming nagsama talaga. Dalawa, na-realize ko talaga at na-adjust ko na ang pinaka-unhealthy sa relasyon is yung kung ano-ano lang yung naisip natin. Oo, naranasan ko yan sa Abu Dhabi. Siguro dahil na naranasan natin yung nasaktan. Kung ano lang pumapasok sa isip pag babae, no? So, kapag nanaginip ka ng babae na hindi, para ba yung sa isip mo ay may babae yung asawa mo, tapos nanaginip ka, trauma yan mga sisi. Hindi yan na nagme-message na may babae yung asawa mo. Trauma yan sa mga naranasan mo. Totoo yan. Napaka-unhealthy ng ganyan. Tapos, ito kasi silang mga, mostly sa mga Pakistaning lalaki ay, dito sa Pakistan ay ugali na nila yung tumutulong sa iba. Tapos, for example, may asawa yung kapatid mo, tapos nagiging byuda ba? Lalo na ibang tao na byuda, ganun. Tapos, magbibigay sila ng tulong. Oo. Huwag po kayong mag-isip ng masama ng ganyan kasi ang mga Pakistani po, lalo na kung religyoso na Pakistani, ay kapag nag-iisip sila ng babae, kapag gusto nila ay pakasalan talaga iyan. Kaya huwag ka munang mapangunahan sa isip mo, may babae ito, ganun. Diyan ka nakabahan kapag nalaman mo na nag-asawa na siya ng iba. So it means mayroong nangyari na sa kanya kasi asawa. Pero mostly talaga sa mga religyoso lang kasi hindi naman pare-pareho. Oo. Yung iba talaga ay ng babae. Pero kapag dito kasi sa Pakistan, hindi basta-basta na makipagrelasyon yung Pakistani sa lokal na ayan, pareho sa Pilipinas man na magkabit-kabit ay na hindi naman pwede yun kapag hindi nila pinakasalan mga sisi. Oo, kaya huwag kayong masyadong mag-isip ng masama mga sisi. Kapag ang asawa ninyo ay tumutulong sa mga balo, yung mga widow, ay yan po ay part po iyan ng charity sa mga Muslim mga sisi. Oo, mga good deeds po iyan na sa pangsarili nila. Kaya hindi ako nag-interfere ng ganyan. Dahil lang siguro sa kabataan ay minsan ay misinterpret ko. Oo, ganun ba? Pero pagdating talaga na sa punto na about sa pagbibigay niya sa pamilya na wala ako dyan. Oo, wala akong interfere na ganyan. Minsan nga ay nung nasa Abu Dhabi ako ay bumibili ako ng mga bagay, bibigay ko sa anak niya. Lalo na yun sa bunso niya. Ay, ganun. Kaya makikita mo talaga na kapag pumunta ka na dito, para bang nanibago ka na kasama mo sila.
mga in-laws mo, daming mga adjustment sa mga environment mo, ugali mo, feel mo ay hindi ka gusto ng mga in-laws mo, ay wag mo na lang masyadong dibdibin. Oo, at least pinapakita mo yung kabutihan. Kasi lilipas din yan eh. Lahat ng sitwasyon talaga ay lilipas. Hindi yan magpermanente. Oo, hindi magpermanente yan. Kaya para maging maiwas sa away, ay minsan ako ay tumahimik lang. Oo. At pag nakita ko yung sitwasyon na parang hindi maganda, ay nag-isip muna ako bago ako magkumpronta sa asawa ko. Kung ano yung nararamdaman ko ay sinabi ko talaga sa kanya. Oo, kahit ano pa yung panaginipan ko, ganun. O, hindi ko siya inaaway, sinasabi ko sa kanya ng ganun. Tapos, kukumprontahin mo yung lalaki talaga. Oo, napakahirap makipag-asawa ng lalaki na yun bang parang nahabit na magkagusto ng mga babae. Tapos second wife ka na nga, tapos mag-asawa pa ulit. Yun ang pinakamahirap na haharapin ng isang babae talaga. Oo, alam niyo mga susi. Napakahirap ang ganyan. Kaya hindi talaga natin masisisi yung ibang mga kababaihan na sa sobrang emotionally damaged na nasasaktan ka ay minsan ay para bang hindi mo na sila maintindihan. Hindi kasi madali mag-deal ng nararamdaman eh. Hindi lahat ng babae ay matapang na harapin yung mga emotional damage nila, yung mga trauma nila sa mga sakit ng mga karelasyon nila. Hindi madali kasi tayo mga babae, lalo na may mga anak tayo, pag nasisira yung relasyon ninyong mag-asawa, tayong mga babae ay sinushoulder natin yung mga anak natin kahit ilan pa iyang mga anak natin. Pero ang lalaki ay ang desisyon is mag-support, minsan pa hindi pa mag-support. Kaya hindi madali dito ang mga lokal na yun bang pinaghiwalay ng asawa nila. Oo, ang hirap ng ganyan. Tapos nahihiya sila yung mga babae dito na dinadivorce sila. Oo, hindi rin madali ang ganyan. Oy, ano kasi sila, napaka-sensitibo nila sa mga ganyang bagay. Kaya tayo mga babae, hindi natin pwede na sabihin na para bang itutulak natin yun. For example, nagiging pangalawang asawa ka, itutulak mo yung asawa mo na kapag hindi mo dinadivorce yung una mong asawa, hihiwalayin kita, emotionally blackmail ka ba sa kanya. Huwag naman ganyan mga sisi, kasi babae rin yan. Hindi madali dito na magdesisyon na i-divorce niya ang asawa niya, lalo na kapag lokal. Para bang nakakaawa yung babae dito na i-divorce ng lalaki. Kasi hindi sila pareho sa atin ng kultura na parang okay lang. Sa kanila hindi kasi nasisira yung reputasyon nila. Hindi maganda, lalo na kung may mga anak. So, kapag yung karelasyon ninyo ay may asawa na dito sa Pakistan, huwag ka talaga mag-advise na ganun, ganyan. Nagiging masama ka niyan. Sa totoo lang. Tapos, kumprontahin mo yung lalaki. Kung ayaw mo naman na mayroong kang kahati, di, huwag mo na pasukin. Na kung alam mo may asawa dito sa Pakistan, tapos gusto mo asawahin ka, tapos gusto mo ikaw lang. Hindi rin yan pwede. Diba? So, yun ang mga sisi. Ang pinaka-unhealthy talaga sa relasyon ay ang mga pagdududa. Oo. Huwag po tayong masyadong mag-isip na totoo lahat yung pagdududa natin. Kasi depende yan sa experience mo eh. Ang pagdududa kasi, kapag, depende yan, kung nadududa ka kasi na naginip ka, ganyan, ganyan, huwag ka munang mag-react kung wala kang basihan. Unless kung mayroon ka nang nakita, tapos hindi lang isa, maraming beses na patagpi-tapi mo sa utak mo, mayroon ka nang nararamdaman na cold galing sa kanya. So, yan, may iba na yang gusto. O, di ba? So, tiwala lang talaga sa relasyon. Oo. Kasi ang hirap talaga kapag masira kayong dalawa tapos may anak kayo. Ang hirap na ng panahon ngayon. Sobrang hirap na. Unless sa mag-asawa ay magtulungan talaga.
Kaya na-realize ko lahat ng iyan talaga, lalo na dadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Hindi natin pwede gamitin natin yung pride natin na masyado tayong ma-pride. Dumating sa punto magkasakit ka, tapos wala talaga, kahit magtanong na kumusta ka na, diyan mo mararamdaman na napaka-importante na may tao pala sa buhay mo na mag-care sa'yo. Ganon mga sisi. Kaya kailangan nating kontrolin yung sarili natin. Yun lang talaga ang masishare ko sa mga bagong mga kabataan. Lalo na yung ngayon, no? Marami na akong nakikita na, Diyos ko, kahit ang mga babae ay parang okay na sa kanila, lalo na sa ibang mga bansa. Hindi talaga madali ang ganyan mga sisi. Iba dito sa Pakistan, napaka-sensitive ng mga tao dito. Lalo na kagaya nating mga Pilipina. Hindi lahat ng mga tao dito ay nasisiyahan na yung anak nila ay nakapag-asawa ng Pilipina. Hindi lahat. Meron talagang mga pamilya na grabe maka-discriminate about sa ating mga Pilipina. So, meron ding iba na masaya sila. Kaya iba-iba talaga ang tao. Iba-iba din ang pamumuhay. Hindi automatic na Pakistani na yung asawa, masasabi natin na mahirap na iyan, ganyan. Ibabash mo talaga yung tao. Kasi sa nakikita ko talaga dito, marami pong mga Pilipina na pag-asawa na mayaman talaga. Oo, mga sister ko dito ng mga Pilipina. May angat talaga sa buhay. Pero napaka-private nila. May ganun talaga mga sisi. Tayo, nasa middle class tayo. Kailangan nating mag-ambag sa ating asawa. Hindi rin natin alam. Kagaya ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay. Kaya, kailangan kong mag-desisyon sa buhay na hindi talaga pwede na hindi tayo kumita. Mas maganda kasi na may sarili tayong kita. Diba? Kasi bonus na yun sa buhay yun eh. Hindi naman lahat ng mga sinushoulder nating problema ay para sa akin lang na ibigay ko lahat yan sa asawa ko. Lalo na ako, may anak ako sa una. Siya din maraming anak. So, para lang sa akin, ay nahihiya rin ako na lahat ng obligasyon ay pa-obliga ko sa kanya. Unless na lang kung mag-volunteer siya, kagaya ngayon na siya nag-volunteer na magbigay ng allowance sa anak ko every month. Kaya masaya rin ako kasi habang kasing tumatanda tayo, lalo na ako, 41 na ako, totoo talaga ang sinasabi nila na kailangan mo talagang ingatan yung health mo pagdating mo ng 40 pataas, lalo na pag 50 ka. Mga kabataan yun, hindi pa yan nila marirelate kasi paakyat pa sila eh. Tayo is naranasan na natin. Kaya napakasalute ko talaga sa mga babae na lumalampas sa 50 plus na nalampasan nila lahat sa buhay. Tapos yung pang iba is nagiging widow, yung nagiging balo. Mahirap ang ganyan. Mahirap mawalan ng katuwang sa buhay. Totoo yan, lalo na kung sanay ka na. Kaya mag-ingat-ingat talaga tayo sa ating mga pananalita sa ating kapwa. Kasi hindi natin alam na nakakarinig pala ang hindi natin nakikita. Tapos yung mga naranasan niya sa buhay ay maranasan mo ng doble pa. Diba? Kaya mag-ingat tayo. Mayroon kasing power itong dila natin. Lalo na kung connection ito sa puso. Diba? So, yan lang mga sisi ang masishare ko sa inyo bilang isang Pilipina na kapag-asawa ng ibang lahi. Ay sana ay may konti akong kalaman na nabigay sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta mga sisi at sana naman ay hindi kayong magsawa sa ating pagsubaybay. Maraming salamat. Allah Hafiz.